dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Card bag sauce simple hand. Okay, so atin pong tatalakayin mga kapatid ang isa namang review sa naganap na debate. It was happened 2 years ago. Yan. June 4, 2022, nangyari po itong debate ni Brother Wendell Talibong sa kay Pastor Alexander Santos. So sa debate ito mga kapatid ay meron tayong mga aral na matututunan po dito. So I hope na maging gabay din po ito para po sa pagtatanggol natin sa ating pananampalataya sa kung sino man ng mga ibang sekta ng pananampalataya na gusto pong sirain o gibain po yung ating pinaniniwalaan o yung ating pong pinapanampalatayanan. So ito po mga kapatid, pakinggan po natin muna ang video ito no na sa cross-examination ni Brother Wendell Talibong. This is regard to the papacy or the first pope of the Catholic Church, which is Saint Peter. Ako ang pahayag mo, sabi mo na ang batayan mo ay Biblia lang at hindi mga history o referensya. Sinabi mo kanina na hindi maaring si San Pedro ang unang papa batay sa Biblia. Tanong, sino ang unang papa sa simbahang Katoliko batay sa Biblia kung hindi si San Pedro? Ang sagot ko diyan, hindi naman kasi ako historically ginawa ng Katoliko, first pope siya ang unang Santo Papa, based nga doon sa sinasabi niya sa Matthew. So, iyon, wala akong alam na papa na nasa Bible or tinatawag na Pope when it comes to King James Version. Kasi ang alam ko kasi, meron silang transition ng pag-uusap ng mga tinatawag na doctrines. Kagaya ng sinabi ko kanina, iba ang doctrines na binigay ni Jesus Christ na natutunan nila Apostle Peter at iba rin yung ginawa niya kay Apostle Paul na sinabi nga ni Apostle Paul, this is my gospel. Pero pagdating sa Pope, wala akong big evidence na ang Pope ay kailangan nating i-declare na first Pope. Dito po mga kapatid, mga kaibigan, malinaw po dito na tinanong sa ni Brother Wendell na kung hindi si Saint Peter yung first Pope, sino? So, malinaw naman po yung sagot ni Pastor Alexander Santos na wala siyang matibay na patunay na kung sino man yung first Pope. No? Wala siyang matibay na patunay. So, in short po mga kapatid, ang kanya pong statement o paniniwala na si San Pedro ay hindi yung first Pope ng Iglesia Katolika, yun pala ay bunga lamang ng kanyang pag-iisip. No? It is not found in reality. No? Mismo siya ay umamin na ito ay walang basihan, walang references. No? At pakinggan po natin yung patuloy o karugtong na cross-examine ni Brother Wendell Talibong dito kay Pastor Alexander Santos. Follow up na tanong. Sabi mo kanina na di maaring magiging papa si San Pedro batay sa Biblia
at wala kang ebidensya. Aaminin mo ba ngayon na nang sinabi mo na hindi maaring si San Pedro ang unang papa ng simbahang Katoliko, ngunit hindi mo alam kung sino ang tunay na papa ng simbahang Katoliko na una kung hindi si San Pedro? Okay, bigyan ko ng benefit of the doubt. Okay, sige, aaminin ko na Ayan, so, sabi niya, bibigyan daw ng benefit of the doubt. Aaminin niya na siya yung papa. si San Pedro yung papa. Aminin ko, okay? Okay. Aminin ko, ngayon. Ah. Pero, pagdating kay Apostle Paul, nagkaroon ng transition ang salvation na even Peter na sinasabi niyong papa, naniwala na rin siya na ang salvation ay spiritual. Okay. So, ang question lang po ni Brother Wendell ay connection po dun sa pagiging pope ni Saint Peter. Pero nag-jump up naman siya sa isang persona naman, which is Saint Paul. And then, So kung papansinin mo yung sagot ko, oo, sige, si Peter that time. Okay? okay, si Peter that time. Okay. So, kinito po, tumututol siya na si San Pedro ang unang papa ng Iglesia Katolika. And then, dito naman po, no, ay tinanggap niya na si San Pedro ang unang papa. So, dito pa lang po mga kapatid, ay malinaw na nakikita po natin na ang katotohanan ay hindi po natin pwedeng itago. No? Hindi po natin pwedeng mapigilan yan. So, lalabas at lalabas talaga yan. So, during the cross-examination, very clear po yung nangyari na cross-examine siya ni Brother Wendell. Nakita yung katotohanan doon na si San Pedro talaga ay pinaniniwalaan niya na rin no, na Pope, unang Papa ng Iglesia Katolika. Pagiging papa, parang meron akong konting against, pero binigyan ko na lang ng benefit of the doubt na Okay, so ang pagiging Papa daw, meron siyang konting against. Okay. So, let's analyze sa salitang binitawan po ni Pastor Alex. Meron siyang konting against. So, meaning to say, hindi siya pala totally na against o hindi niya tanggap na si San Pedro ang unang papa or the first pope of the Catholic Church. Rather, we clearly hear, according to him, na meron siyang a little doubt, a little concern regarding the papacy or the seat of Saint Peter. Okay? okay, right now, let's praise Peter right now. Pero years later, napunta kay Apostle Paul ang doctrines, di ba? Ng salvation. So yung issue po ay papacy. Pero bakit ini-insert yung salvation? Ewan ko lang kung saan po nakafocus si Pastor Alexander Santos during the time na palitan siya ng argumento dito kay Brother Wendell. Malinaw naman po dito mga kapatid na ipinapahiwatig na siya ay tutol siya no sa pagiging pope ni Saint Peter. But then sa kabila ng kanyang pagtutol ay natanggap pala niya no na si San Pedro ang pope. Pero meron siyang konting pagdududa dito or against no sabi niya. I have meron akong konting against sabi niya. So a little doubt, little thing na hindi niya po na natatanggap. But generally, no, he also accepted that Saint Peter is the first pope of the Catholic Church. Pero, yun nga, yung pero niya, iniiba niya pinupunta niya sa ibang issue tungkol sa kaligtasan. Lahat naman kasi ng apostoles ay pinangaralan ng Panginoong Hesus regarding salvation. No? Lahat po sila. Yung pangangaral nila ay regarding salvation. Kaya, no need mo na ipinasa pa kay San Pablo. No. Hindi po pinasa kay San Pablo yung seat o yung pagiging pope. Never. Ay kung magkaganyan, ibasahin mo sa akin na yung seat or yung pagiging pope ni Saint Peter ay pinasa kay San Pablo. Meron ka bang mababasang ganoon, Pastor Alex Santos?
ay for sure ako na wala kang mababasa na yung seat, no, sa Bible mismo, yung seat ni Saint Peter, yung pinagkaloob sa kanya ng Panginoong Jesucristo. Remember in John chapter 20, John chapter 21, no, sinabi ng Panginoon na feed my sheep, di ba? 3 times na sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya yan. And then ngayon, so malinaw po dito na napapakita sa atin na siya mismo, no, dahil sa cross-examination talaga lumalabas yung totoo. Siya mismo ay agree na si San Pedro ay unang papa ng Catholic Church. Patuloy po natin. So bakit tayo nakatigil lang sa Papa? Bakit hindi natin ipinapasok yung Gospel of Truth na inireveal ni Jesus Christ kay Apostle Paul na sinabi niya, according to my gospel from Jesus Christ? Bakit hindi natin sinasama yon? Sunod na Ayan, so siya yung nasa under cross po siya, pero nag-iwan po siya ng tanong. So actually, it is acceptable naman na kumbaga yung sagot niya ay part ng sagot niya yung tanong na yon. But then kailangan talaga na mag-focus sa kung ano man yung topic. Wala namang problema tungkol sa kung pag-usapan yung salvation. But then may topic na tungkol po sa pagiging first pope ni San Pedro. Ngayon, follow up ni Brother Wendell ay ganito. tanong. No, wag mo na mana akong tanungin. Dahil ako Ayan, so sabi ni Brother Wendell, muna akong tanongin, dahil under cross ka pa. See? magtanong ngayon Hindi, hypothetical lang. Kaya nga sabi ko kanina, so yun yung part na kanyang pagsasagot. Okay? Patuloy po. So, sunod na tanong. Sinabi mo kanina na magiging antichrist ang Roman Catholic din. Binanggit mo yan kanina. Dahil sa Mother Church. Tanong, dahil ang Roman Catholic ay pwedeng magiging antichrist dahil sa Mother Church, itong Roman Catholic na ito, kung di si Kristo ang nagtatag batay sa Biblia, sino ang nagtatag sa Roman Catholic? Ayan. Ito na po mga kapatid yung maganda. No? Na magandang basihan. No? Na, yan. So, kung hindi si Kristo ang nagtatag ng Catholic Church, dahil disagree siya na si Kristo ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Now, the question is, kung hindi nga si Kristo ang nagtatag, sagutin ang tanong, sino? Sasagot kaya nito ni Pastor Alexander Santos ng tama ang katanungan. So, we will see po mga kapatid kung masasagot nga ba, no, yung katanungan ni Brother Wendell nitong si Pastor Alexander Santos. Sige. Pastor, pasok. Ang tao kasi Yun. Yan. So, kita nyo po, narinig nyo po na clearly, no? Sabi ni Brother Wendell, tanong sa kanya, kung hindi si Kristo ang nagtatag ng Catholic Church, sino? Ayan. So, safe na pagsagot ni Pastor Alexander Santos para hindi siya hingan ng another back of references. Sabi niya, ang tao. Ito. Sige po, patuloy, Pastor. ang tao na nagtatag niyan ay tinawag at ginamit ang salitang Pope. Ayan. Ang tao daw na nagtatag ay ginamit ang salitang Pope. Ayan. Which is, again, ginamit nyo na ginamit din na ama, kinukuha nyo sa Biblia, no? Pero ang talagang meaning, if you are against this, Mga kapatid, alalahanin niyo po remember, the question of our Brother Wendell Talibong ay, kung hindi si Kristo ang nagtatag, sino? Bakit napunta naman siya? Parang palaka, no? Talon ng talon, tapos iba naman yung topic na kanyang pinagsasabi. No? Sana naman talaga, kapag tinatanong, ipasok naman yung sagot sa tanong. Yan, no? then I'm wrong. Ang Talaga naman mali ka. Kasi hindi naman tao nagtatag ng Iglesia Katolika. meaning ng Catholic ninyo ay Universal Church.
ang tawag sa RCC is Roman Catholic Church. Pero pagdating sa loob ng Roman Catholic Church, nandoon din si Jesus Christ, nandoon din si Mary, nandoon din si Paul at Ayan. So, kasi sa loob ng Catholic Church, nandoon ang totoong Jesus. Kasi sa loob ng Catholic Church na kung saan ang founder ay si Jesus Christ, totoo. Nandoon talaga si Jesus Christ, nandoon si Mama Mary. Dito po, no, ay nire-respeto, malaki ang respeto sa Catholic Church kay Mama Mary, na kung saan itong si Mama Mary ay malaki yung participation for the salvation na palagi mo pong pinopoint out na kahit hindi naman yun yung tanong, ini-insert mo, but dahil binanggit mo na regarding kay Mama Mary, talagang nandyan yan sa Catholic Church dahil yan ang real founded by our Lord Jesus Christ. Malinaw yan. Nandyan si St. Paul, nandyan si St. Peter. So ito yung malinaw. Sige po, pakinggan natin yung kanyang karagdagang pagsagot. kung maraming mga saints. So, Kasi parang sounds na inggit siya dahil ang Iglesia Katolika maraming saints. Ewan ko na lang bakit wala sa inyong saints. it's indirect, it is very deceiving, and it's very complex. Kasi nga, Bible is deceiving. So, that's my answer. Ang Bible pala ay deceiving para sa kanya. Sige po, Brother Wendell, follow up. Follow-up na tanong. Sabi mo, ang tao ang nagtatag ng simbahang katoliko. Follow-up. Sino ang pangalan ng taong yan na nagtatag sa simbahang katoliko? Saan niya itinatag ang Roman Catholic Church? At kailan niya itinatag ang Roman Catholic Church na sabi mo, tatag lang ng tao? Ayan, ito na. Ayan. Dahil nagbitaw siya ng salita na ang nagtatag ng Catholic Church ay tao. Ngayon, follow-up question ni Brother Wendell. Sino ang pangalan ng taong iyan? Saan itinatag ang Catholic Church? Kailan itinatag ang Catholic Church ng sinasabi mong tao? Ayan, sige. May papakita kaya nitong Pastor Alexander Santos ang kanyang referensya, ang kanyang mismong patunay, who is the founder of the Catholic Church na tao na sinasabi niya. Okay? Okay, bibigyan ko kayo ng alam ko. I may be wrong here kasi hindi ako masyadong magaling sa history. Ang pagkaka-research ko ay nung after the Dark Age na pinagbabawal sa Roma yung After the Dark Age daw. So, alam niyo po mga kapatid, okay. So, aminado naman po si Pastor Alexander Santos dito na sabi niya, hindi naman siya magaling sa history. So, okay. Dahil inamin mo rin po, Pastor Alexander Santos, na hindi ka magaling sa history, therefore, I will believe in the history, in the Book of Knowledge, Volume 16, page 287, that Jesus Christ is the founder of the Catholic Church. Ayan. Dahil inamin po niya mismo, hindi siya po magaling sa history. Therefore, napakalinaw po dito mga kapatid, mga kaibigan, na sa naganap na cross-examination po ni Brother Wendell kay Pastor Alexander Santos, malinaw po dito na inamin po na unang-una sa issue po kay San Pedro na inamin po ni Pastor Alexander Santos na okay, si San Pedro yung unang Pope ng Catholic Church. Inamin niya yun. Pero meron lang daw siyang konting against. Okay. Now, secondly, sa pagtatag naman ng Iglesia Katolika, sabi po ni Pastor Alexander Santos, tao daw ang nagtatag. Pinalo up question siya ni Brother Wendell Galibong, sino ang taong yan? At sinong pangalan ng taong yan? Saan niya itinatag? At kailan niya itinatag ang Catholic Church ng taong yan? So ano po yung sagot? No? Sabi niya, hindi po ako inamin niya naman na hindi po siya hindi niya kabisado ang history. Kumbaga, hindi niya line yung pag-aaral sa history. But, meron siyang nakuha lamang na some information. Pero sa Dark Age daw, before the Dark Age, Catholic Church existed already.
Therefore, doon pa lamang, no? Doon pa lamang sa kanyang sinabi ay nako. Wasak na po yung kanyang argumento. Dahil unang-una sabi niya hindi naman expertise yung history, kaya nga I will believe sa nakasulat po sa history, the New Book of Knowledge, volume 16, page 287, that Jesus Christ is the real and the only one founder of the Roman Catholic Church. Ayan po mga kapatid at mga kaibigan. I hope that next time po, no, if maka-encounter po tayo mga kapatid at mga kaibigan ng mga ganito, no, ng mga kapatid natin sa ibang sekta ng pananampalataya na nanunulog sa ating pananampalataya, and then patuloy po na ginigiba o sinisira yung ating paniniwala. So, i-cross-examine po natin. Tingnan po natin yung bigat ng argumento. Okay, ulitin po natin. Sa paniniwala na first pope si St. Peter, naniwala po si Pastor Alexander Santos doon. Okay? Dahil, ganito po. Kasi, against siya, that St. Peter is not the first pope. Then, hinanapan siya. Kung hindi si San Pedro ang unang papa, sino? Sabi niya, inamin niya rin na wala siyang matibay na ebidensya kung sino. So, ibig sabihin, galing lang po yun sa kanyang sariling pag-iisip. Sa kanyang imahinasyon lang yun na hindi si St. Peter yung first pope of the Roman Catholic Church. Second, sa pagkatatag ng Iglesia Katolika, kung hindi si Kristo ang nagtatag dito, kung hindi si Jesus Christ ang nagtatag, sino? Sabi niya, tao. Okay, sinong taong yan? Anong pangalan ng tao? Saan tinatag? Kailan tinatag? Hindi naman siya sigurado sa kanya mismong na-research. No? Kasi, yun lang pala ang nalaman niya. So, ibig sabihin po, mga kapatid, no, may chance talaga if you are open sa pagtanggap ng katotohanan, no, Pastor Alex, there's a big possibility talaga na yayakapin mo ang katotohanan na ang Iglesia Katolika ay itinatag ng nag-iisang Panginoong Jesucristo. So I hope na ito po ay maging malinaw po sa ating lahat. Sana po, no, mga kapatid, ay patuloy po nating tangkilikin, no, ang mga ganitong program. So ipagpatuloy natin ipagtanggol ng ating pananampalataya sa sinumang naninira dito. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, kadakilaan, magpakailanman.